in an age of change. We're living on the age of changes. So, sa madaling salita, ito pong pamumuhay po natin dito sa mundong ito, ipabago-bago. Amen. Okay, tignan po natin. Ano po? We live in a changing world. Each generation's witnesses changes that would astound their ancestor. Ito po yung mga parang kinamanghangan po ng mga ninuno po natin. Maging yung mga lolo't lola natin, di ba? Madalas sinasabi sa atin, naku, iho, alam mo naman, ang panahon namin, ganito lang. Masaya na kami, meron kaming bayabas. Pero kayo ngayon, di ba? Meron na kayong mga lechong manok, hindi pa kayo masiyahan, di ba? Parang mga ganon. Kasi there is changes that happens to us na kinapangha po talaga ng mga ninuno po natin. Scientific and technological breakthrough have changed lifestyle. Nabago na rin po yung mga teknolohiya natin. Nakita niyo po, may mga cellphone tayo, may mga smartphone tayo, smart TV, na kumpara po doon sa dati po natin mga appliances po nung araw, di ba? Nakita niyo po yung TV po natin, kailangan bubuksan mo. Nakapasinin mo yun. Nakala mo cabinet. Amen. Yung mga refrigerator natin, akala mo tangke, yung pambomba, di ba? Dahil yung mga refrigerator ngayon, di ba? Very, talagang high-tech na po yan yung mga gamit po natin sa bahay. Ano? Minsan napapalakpakan na, bubukas na yung TV mo, di ba? Minsan na, sasabihin mo lang sa Google, yung hinahanap mo, ibibigay na sa iyo, di ba? At bilis po ng pagbabago sa mundo. At ganun po talaga kabilis ang buhay po ng tao. Kaya ito pong buhay po natin dito, it's only temporary. Even weather patterns and common locations of natural disasters change. Hindi niyo po ba napapansin ngayon? Dati, dapat ang panahon po natin, di ba ngayon, dapat tag-ulan na, pero nakita niyo, ang init-init pa rin ang panahon niya, ano? Di ba? Halos hindi na natin maramdaman po yung lamig ng panahon. Di ba? Amen! Lamig na lang ng pagmamahal kung minsan ang nararamdaman po natin. Kung nakarelate siya, di ba? Lalamig na siya sa akin, nag-evolve na yung iba. Hindi na ganun kainit ang pag-ibig niya sa akin. Ang lamig na naman. Pero seryoso kayo, ano? Okay. Lahat po yan, nagbabago po yan. Kaya ito po yung maganda na makita po natin dito. But there are three constant things that in our age of changes. Okay, tignan po natin. Sabi po dito, three things are constant, they remain the same. Nananatili po ito na sa ganong kalagayan at hindi nagbabago. Yan. Sabi mo sa katabi mo, hindi nagbabago. Hindi nagbabago. Yan, okay. Ano po ba ito? Una, God's power to save remains the same. Yung pong kapangyarihan ng Diyos na magligtas sa bawat buhay ng tao ay hindi po nagbabago po yan. Amen. Since then, from now, ganun pa rin po yan, hindi magbabago po yung kapangyarihan ng Diyos para po tayo ay iligtas. God's ability to hear and answer prayer remains the same. Yung pong kakayanan ng Diyos na marinig at tuparin yung iyong mga panalangin, hindi po nagbabago po rin yan. Amen. Kaya nga hindi natin pwedeng palitan po yun. Hindi sa ganang sa atin, kundi yung ipinangako na ng Diyos sa atin, yun po yung kanyang isinasakatuparan from the first man until to the end of generation in our life, yun pa rin po yung pangyayari po sa buhay po natin. The destructiveness of sin remains the same. Yung pong bunga ng kasalanan na pagkawasak ng isang tao ay hindi rin po nagbabago yan. Kaya nga po, hindi po natin pwedeng palitan yung ating kaisipan ng mga bagay nito at palitan ito mga bagay nito na kung saan talagang ipinatag na ng Panginoon sa sanlibutan at sa buong daigdig na para po ito ay ganapin niya sa buong sangkatauhan. Kaya tingnan po natin itong mga bagay nito. Ito po katulad bagay nito. Ito po yung pag-aaralan po natin na pakikita po sa atin ng Panginoon na ito walang pagbabago. Amen. At kailanman hindi po ito matitinag at hindi mababago po ito ng kaisipan lamang or ng teknolohiya natin, ng science, hindi po ito kayang baguhin po sapagkat ito po ay itinalaga ng Diyos para po sa katauhan. Okay, tingnan po natin. Number one, pag-aralan po natin yan. God's power to save remains the same. Yung pagliligtas po ng Panginoon ay sa pamamagitan lamang po ng isang luwa. At yan po ay ginampanan po sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, alam niyo po ba na ang pagliligtas ng Diyos sa tao ay wala ng ibang paraan o ibang parang basihan para maligtas lamang po ang tao. At yan po yung kumagay parang ipinakita na rin po sa atin ng Panginoon how He demonstrate His love for us to save
Every one of us here. Lahat po tayo ay naligtas sa pamamagitan po ng habag at pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang sabi po dito sa kanina pinasa natin, Behold, the Lord's hand is not shortened that He cannot save. Alam natin na kahit sino po sa atin ay kayang iligtas ng Panginoon. Because His hand is not short. Amen. Kaya tayong abutin sa anumang kalagayan po natin. At hindi po natin pwede sabihin, ako, hindi na ako maililigtas kasi pagkasama-sama ko na, ang daming kasamaan na ginawa ko na sa buhay ko, at hindi na ako kahit kailanman mag-ililigtas pa ng Diyos. And I tell you, hindi totoo yung nasa isip mo. Sapagkat kahit kailan, kayang-kaya kang iligtas ng Panginoon, kaya lang ang tao lang talaga ang may ayaw. Amen. Sapagkat ang Diyos na naman po talaga, talagang mahabagin po yan. Kaya lang, ang tao, ang hindi nahahabag sa sarili po nila. Why? Because He knows that God is a merciful God. Alam po natin yan. Jesus is a merciful God. Alam natin na kapag lumapit tayo sa Panginoon, ipapatawad sa atin lahat ng kasalanan natin. Pero bakit ang daming tao, nagkakasala pero ayaw lumapit sa Panginoon? They don't want that to be saved. It is simple like that. Ganun lamang po kasimple po yun, na ang tao po mismo ang ayaw maligtas. As supposed to be, we know that if we believe in Christ Jesus, we cannot be failed or cannot be perished. Hindi po tayo mapapahamak sapagkat alam po natin na kapag nanampalataya ka kay Yesu Kristo, kailanman hindi tayo mapapahamak. Okay, sabi po dito, Behold, the Lord's hand is not shortened that He cannot save. This is a statement that has remained true through the ages. Kahit na sabihin po natin, doon sa mga ninuno natin, sa mga nauna sa atin, kila Moises pa lang, kila Abraham pa lang, yan na po yung paraan ng pagliligtas na dapat gagawin po talaga sa atin. Amen. And until now, up to our generation, yun na rin po yung paraan ng Diyos ng pagliligtas at hindi po nababago po yan. This is the statement, ito po yung pahayag ng Diyos na kailanman hindi mababago po yan. Amen. Kung matatandaan po natin, ano po sabi po ng Lord sa atin, sumampalataya ka kay Jesus, ikaw ay magliligtas. Amen. Amen. It is a statement that has remained true forever. Ibig sabihin po nito, not for this season, not for this year, not for this month, not for this day, but forever. Ibig sabihin po nito, basta manampalataya ka sa Panginoon, forever dapat yung pananampalataya mo at kailangan mo na hindi mo puputulin yung pananampalataya mo. Amen. But the faith of man is temporary. Minsan parang temporary lamang po yung pananampalataya ng tao sa Diyos. Kung minsan kapag halimbawa maganda ang sitwasyon niya sa buhay, nananampalataya sa Diyos. Pero kapag halimbawa naglaho na yung mga magagandang bagay sa buhay niya, which is we know that everything in our life is temporary. Amen. Even the wealth of you, even your health, temporary. Dati, di ba, ng bata ka, lakas-lakas mo, wala kang nararamdaman sa katawan mo, pero habang tumatanda ka, dami mo na nararamdaman sa katawan mo. Why? Because our health is temporary. Amen. Even the riches of us is temporary. Minsan, dati mayaman ka, tapos biglang bumagsak yung kabuhayan mo, naghihirap ka, nawalan ka. Talagang ganun po ang buhay ko ng isang tao. Pabago-bago po talaga yan. But the statement of God remain true forever. Amen. Gusto ko po na malaman po ninyo na ang pag-asa po natin ay mananatili po yan habang buhay. Amen. 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 Sapagkat ang Diyos po ang nangako po sa atin, ang Diyos ang nagpahayag po sa atin, na kailanman ang pahayag ng Diyos ay hindi po magbabago yan. Kaya nga, this book is closed. I mean, what I mean here, ito pong nakasulatan na ito ay hindi na mababago. At walang sino na makapagbabago po dito sapagkat ito po ay pahayag ng Diyos para sa tao. Amen. God is able to save from physical danger. Kaya po tayong abutin ng Panginoon. Ano ba yung mga bagay na nangyayaganak po sa buhay natin? Hindi ka ba nagtataka? It is amaze a man. Diba? At his age, sa ganitong pagkakataon, di ba parang halos nakikita mo yung pag-iingat ng Lord sa atin. Ewan ko naman po kung nakikita niyo po kung paano po tayo ingatan ng Diyos. At gusto ko po na malaman po ninyo, daily in our life, nakikita niyo po na ang Diyos po iniingatan ka. Amen. Yung pagpunta mo lang sa church dito, wala nangyari sa iyo, hindi na piso, hindi ka na nabison.
No, why? Because of God's protections in our life. Amen. Ngayon, kung titignan po natin, God is able to save from physical danger. He opened the Red Sea to save Israel from Pharaoh's army. Naku, kung makikita po natin ito, no? Nung time po na hinahabol po itong mga Israelita, yung kanilang yung pag-deliver po sa kanila, nitong si Yahweh, from the slavery, from Egypt, from the hands of Pharaoh, nakita po natin kung paano po sila iniligtas po dito. Amen. Physically, nakita po natin yan. It's not amazing. We are not amazed because hindi po gumamit po talaga dito ang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Pero ipinakita niya sa pamamagitan ng ating mga mata. Nakita na po natin kung paano iniligtas ng Diyos itong mga Israelita. Amen. Nung sila tumapit na po doon sa dagat, na kung saan wala na po silang tatakbuhan habang hinahabol po sila ng mga paraon. Ano po nangyari po dito? Hinali ng Diyos yung dagat at nakataan po sila. We see it by our own eye. Nakita po ng mga mata po natin yan. We are witnessing those miracle things that happens to them. Nakita po natin yan through our reading in here. Nung tayo po ay nagbasa ng Biblia, naramdaman mo ba yung bagay na yun na totoo talagang ginanap ng Diyos yun? Siguro na minsan yung iba parang namamangha pa rin po sila, no? Parang they are really amazed on what was really God happens to them. Yung ba parang, hindi ako makapaniwala kung paano nagawa yun sa mga Israelita. Pero gusto ko malaman mo parang kapag binasa mo sa Biblia at naramdaman mo na parang ikaw din yung nandun na kasama ka ni Moises habang hinahati yung dagat. Parang feel na talaga yung katotohanan talaga. Why? Because of the Spirit of God that we receive from Him. Kaya gusto ko po na malaman nyo, kahit na anong sitwasyon ng pagkakataon sa buhay po natin, kaya kang iligtas ng ating Panginoon. We deliver Daniel from death in the lion's den. Nung po na lumabag po ito si Daniel sa kautusan po ng hari na sumamba po sila o hindi po dapat sila panalangin at wala po dapat na panalangin na gagawin po itong mga tao na ito. Pero nilabag po ni Daniel ito sapagkat nakaugalian ni Daniel na manalangin. Amen. Amen. At ang gusto po dito, ano pang parusa po dito? Sila po ipapatawan ng parusa at itatapon doon sa kulungan ng mga leyon. Pero nung time na itapon po ito si Daniel doon sa kulungan ng leyon, ano pang ginawa ng Lord? Kinontrol niya lahat ng mga leyon doon at ni isang galos man lang sa katawan ni Daniel ay hindi po siya nagalusan. You know why? Because they stand on one statement having from Jesus, from the Lord, from the God of Israel. Pinanghawakan niya kung ano yung pahayag ng Diyos na ito. At yun po yung talagang tinayuan niya sapagkat yun yung katotohanan na ang Diyos talaga ang nag-iingat at nagliligtas ng buhay ng tao. At then ganun din po sa atin. At gusto ko po na malaman po ninyo kapag tinatayuan po natin ang Diyos sa buhay po natin, kaya-kaya po tayong iligtas in any dangers in life. Hindi po tayo kayang ipahamak ng Panginoon sa buhay po natin. Alam niyo po, ito po si Daniel po noong time na yun, nanindigan po siya kahit buhay. Yung kapalit po ng paninindigan niya sa ating Panginoon. Amen. Kaya nga, ganun din po yung gusto ng Lord po sa atin. Na tayo po, we stand to the Lord. Tinatayuan natin ang Diyos sa buhay po natin. Even though those comes in our life, tumatayo pa rin po tayo. Even in the midst of our death, or sabihin po natin na nasa kalagitnaan po tayo ng kamatayan, o nasa bini tayo ng kamatayan, still, tinatayuan natin ang Diyos sa buhay natin. At gusto ko po na malaman po ninyo ang Diyos ang makiligtas sa iyo. Amen. Sabi po ng aklat po ng mga awit, 56 verse 13. Makakasunod po ba tayo? Amen. Pagkat ako'y iniligtas sa bingit ng kamatayan, iniligtas po rin ako sa ganap na kasiraan upang ako ay lumakad sa presensya mo. O Diyos, sa landas nitong liwanag na ikaw ang nagdudulot. Anong gusto po na pakita po sa atin po dito? Kung tiwala ka sa Panginoon, sapagkat ang Diyos na ito ang tutulong po sa atin para sa kaligtasan. Amen. Alam niyo po, hindi lamang po usapang spiritual po ito. Ang paglapit po natin sa Panginoon, akala natin, ako, usapang espiritu lang yan at hindi pa ako mamamatay. Yeah? Kung isa ganun po tayo, no? Always expect that something that happens in our life. Dapat lagi po tayong handa po sa buhay po natin na hindi lamang po para baga, ang iniingatan lamang po natin sa buhay po natin yung mga bagay-bagay sa buhay po natin. Even our spirit is very important for us. Dapat po na iniingatan din po natin po yan. At alam ko po na alam nyo na ang Diyos po ay kaya tayong iligtas sa lahat ng mga bagay na nagaganap sa buhay po natin. Amen. God is able to save the soul from death.
Antin po natin na ang Diyos po ang kayang magligtas ng ating mga kaluluwa. Amen. At sa oras na po ito, alam niyo po naman na pinahayag na po sa atin ng Panginoon kung paano maligtas po yung ating kaluluwa. Okay, binigyan po tayo ng mga halimbawa po ng ating Panginoon kung paano maligtas. At dito po, inabot po tayo sa mga bagay-bagay na katayuan po natin. Yeah? Kung ano yung katayuan mo, kahit mayaman ka, inaabot ka ng Panginoon at itinuro na rin po sa atin ng Panginoon kung paano tayo maligtas. Amen. Kahit na mahihirap ka, kahit na dukha ka, kahit na pulubi ka, tinuruan tayo ng Lord kung paano tayo maligtas. Amen. Okay, ito lamang po yung isa sa mga kapahayagan ng Diyos kung paano maligtas ang tao. The same religious Nicodemus from that legalism. Okay, ano po ba ibig sabihin po dito? Kasi po, ito po si Nicodemus, we know that he is an expert teacher of the laws. At alam niya po kung ano po yung mga kapahayagan pagdating po sa banal na kautusan. So, sa madaling salita po dito, mayroong mga bagay pala na hindi po natin alam na kapag hindi ipinahayag talaga sa atin ang tuwiran ng Espiritu ng Diyos, hindi natin mauunawaan kung ano yung dapat na magkaroon tayo para tayo yung magkaroon ng kaligtasan sa kaluluwa. Amen. Simple, di ba? Kung minsan tayo, alam po natin, uy, nakikinig na ako sa mga pinag-preach ni Pastor, okay na, maliligtas na ako. But, do you really understand what I preach here? Do you really understand what you read on the Bible? Do you really understand what you heard from the speaker? Alam niyo po ba, yung mga bagay nito, kailangan din po na maunawaan po natin. And we cannot understand those things, and we cannot be saved from our soul from death if we have no spirit of understanding. Amen. And then is what happens to Nicodemus. Ito po yung nangyari kay Nicodemus. Wala siyang pag-unawa, pero alam niya ang kasulatan. Amen. Listen, alam niya yung kasulatan, expert siya dito, nagtuturo nga rin po siya. Pero, ang problema po dito, he doesn't have enough understanding for the words. Amen. Why? Because wala po yung espiritu ng pag-unawa. Amen. At yung espiritu ng pag-unawa na yun ay tatanggapin mo lamang when you receive Jesus Christ in your life. Amen. Because understanding, all our knowledge, all our wisdom is belong to the Holy Spirit. Amen. And that was coming from Jesus. Now, kung babasahin po natin yan, sa aklat po nandyan, kung nandyan pa po kayo, si Jan ay nandito pa, kayo po ba ay nandyan? Yeah. Sa aklat nandyan, chapter 3, verse 3 to 5, sabi niya po dito, okay, sumunod si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban ng ito ng anak na muli ang isang tao, hindi siya paghahagian ng Diyos. Okay, so verse 3. Ang sabi po dito, maliban na ang tao rin pinanganak na muli, hindi siya paghahagian ng Diyos. Ako ba'y tinutukoy dito? Di ba kung minsan parang he was very amazed, nagpasel dito po si Nicodemus, ano, ipapanganak ako muli, paano makakapasok sa sinapupunan kung malaki na ako? Di ba? Amen. Alam niya, babalik siya sa sinapupunan ng kanyang nanay. Pero ano po ba yung tinutukoy dito? Ipagnanak sa Espiritu. Amen. So meaning, afterward, we receive the Spirit of Christ into us, into our life, then we will know very clearly everything that given the statement of God into every one of us. Amen. Doon lamang po natin mauunawaan at maniintindihan yung mga pahayag ng Diyos sa buhay po natin. Yung maipanganak tayo. Ibig sabihin, yung maipanganak sa Espiritu ng Diyos. Tuloy po natin. Paano maipanganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para maipanganak muli? Tanong ni Nicodemo, sinasabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban ang tao ipanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Amen. Amen. So sa verse 16, ito na po yun. Sabi po ng verse 16 po dito, naman niyo po mabuti. Kaya na lang ang pag-ibig ng Diyos sa lipunan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano sabi po ng Diyos po dito? Kailangan magiban, sabi po dito, magiban na ang tao'y maipanganak na muli. Saan tayo ipanganak? Not from the flesh. Because according to verse 6, sabi dito, ang ipinanganak sa laman ay laman, ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Kaya ano pong ginagawa ng Lord sa atin? Our flesh will be converted into the Spirit. Then as to understand everything, the given statement of God into every human,
kailangan na magtaglay ka ng Espiritu na nagmumula kay Yesu Cristo. Or else you cannot understand everything in the Lord. Amen. Hindi natin maiintindihan yun. Kaya nga, sabi ko nga po sa inyo, kung mayroon po tayong pananaw sa Biblia na nakaayon lamang sa laman, hindi yun ang katotohanan. Amen. Sapagkat ang lahat na nakasaad po dito ay itinuturo sa atin sa Espiritu sa pamamagitan ni Yesu Cristo. Amen. Kaya nga, napakasimple lamang po nun, John chapter 3, verse 16, For God so loved the world, He gave His only begotten Son, whosoever believe in Him shall not be perished, but has eternal life. Amen. Napakadali lang, mananampalataya lang pala ako kay Jesus eh. Pero ang tanong po dito po, paano po ba yung talagang totoo pananampalataya kay Jesus para maligtas ang aming kaluluwa from death? Yung pananampalataya na yun, it is not simply believing in Christ. Amen. If you believe in Christ Jesus, you submitted your whole life to Him. Amen. Amen? Amen. Ibig sabihin po nito, dapat ibinibigay mo yung buhay mo kay Jesus. Bakit? Paano mapapahamak ang tao kung nandun siya sa kamay ng tagapagligtas? Okay, listen to this, people of God. Halimbawa, ganito po yan. Halimbawa, isa kang witness sa isang krimen. Yeah? Yung isang witness na yun, halimbawa, ang gagawin po sa kanya para ingatan yung kanyang buhay, dadalhin siya sa witness protection. So, meron pong itatalaga sa kanya na magbabantay sa kanya. Amen? Amen. So, doon sa pamamagitan nun, they feel that they are safe. Mararamdaman niya, naligtas siya. Mas dami nakapalibot sa mga pulis, binabantayan siya, iniingatan siya. Pero, once he got out, under the hands of the policeman, ano mangyayari sa kanya? Delikado siya. Naintindihan niyo? Amen. Delikado ka. Bakit? Kasi nga lumabas ka eh. Alam mo na ikaw yung star witness. Pagkatapos mo nito, alam mo na delikado yung buhay mo. Amen. Ngayon, kung aalis ka into their protection, ano mangyayari sa iyo? Mananganib ang buhay mo. It is simply like that. Ganito po ang pananampalataya sa Panginoon. If you have faith in God, you must submit freely your life to Jesus. Amen. Ibigay mo sa kamay ng Diyos yung buhay mo at hayaan mo na ang Diyos ang mag-lead para sa iyo. Amen. Hayaan mo na ang Diyos ang mamuhay sa buhay mo. Galatians chapter 2, verse 20. Ang sabi ko sa atin dito, kung nabubuhay man ako, hindi na ako nabubuhay sa sarili ko, kundi si Jesu Cristo na ang nabubuhay para sa akin. So meaning, if you give your life to Jesus, no one can snatch you. Amen. 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 Wala na sino mang makakaagaw sa iyo. Amen. Even the dangers of death, it cannot snatch you from the hands of God. Amen. Kahit masabihin po natin na nasa pingit ka ng kamatayan, hindi kanyang kayang agawin kay Jesus. Ang sabi ko na Biblia, ang sino man nananalig sa akin kahit mamatay ay muling matutuhay. Amen. So that is it. So ang ibig sabihin po sa atin ng Panginoon dito, if you give your life to Jesus, it is not simply for God so loved the world, He gave His only begotten Son. Ang alam po natin dito, ay ganun lamang pala yun, nananampalataya ako. Nananampalataya ka sa Panginoon, pero hindi mo binibigay yung buhay mo kay Kristo, it is not a real faith. Amen. 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 If you faith in Him, if you have faith in Him, trust in Him. Amen. Ipagkatiwala mo yung buhay mo kay Kristo, at yun yung totoong kaligtasan na hindi tayo mapapahamak. Okay, another thing, so another example, how God saved Saul from death. He saved the thief on the cross and guaranteed him paradise. Nasa pingit po ng kamatayan po itong magnanakaw na ito. Diba? Kung papansin po natin, yung kasama niya po na napako, yung dalawa. Amen. Yung isa ayon kay Jesus at yung isa laban kay Jesus. Yung ayon kay Jesus, siyempre, mayroong kaligtasan po yan. Amen. He was saved by Jesus. Pero yung hindi ayon kay Jesus, hindi ililigtas siya. Now, what do I mean here? Para mailigtas ng Diyos, He is, sabi ko dito, God is able to save the soul from death. Para tayo maligtas ng Panginoon, dapat tayo ay ayon sa Kanya. Amen. Hindi laban sa Kanya. Amen. Amen. Eh, paano kung halimbawa, tinuturuan po tayo ng mga bagay ayon sa kalooban ng Diyos, pero hindi po natin inaayunan. How can the God of this, the God of us can save us? Paano tayo malililigtas ng Lord? Kung tayo po mismo ay hindi nananalig sa Kanya. So ano po sabi po dito nung isang magnanakaw na ito na nakapako sa krus?
Panginoon, kapag naghahari na po kayo, isama mo ako sa iyong paraiso. Ang sabi ng Diyos po dito, ang sabi ni Jesus sa kanya, ngayon din sinasabi ko sa iyo, isasama kita sa aking kaharian. So anong ibig sabihin po dito? Yung pagtitiwala, yung kanyang pananampalataya, yung kanyang pag-ayon. Kaya nung kinontra niya yung isang magnanakaw, sabi niya doon sa isang magnanakaw, sabi niya gano'n, di ka ba nahihiya sa sarili mo? Ikaw dapat kang parusahan, pero isang tao na ito ay matawid. Hindi dapat siya pinaparusahan at hindi dapat na nandito siya. So anong ibig sabihin dito? Umaayon siya that Jesus is His Savior. Ngayon, kung alam naman po natin na ang Diyos na ito hindi nagbabago para iligtas po tayo. He can do it to Nicodemus, He can do it into this step, He can also do it to your life. Kaya niya rin gawin ito sa buhay mo. Kung naligtas ng Diyos ito sa si Nicodemo, kaya niya iligtas itong magdanakot ito na nakapako sa krus, at kaya-kaya ka niya yung iligtas. Kahit na anong kalagayan mo sa buhay nito, kaya kang iligtas ng Panginoon, kaya niyang iligtas yung kaluluwa mo. Kaya lang, ang gusto lamang talaga ng Panginoon, yung ikaw ay magkaroon po talaga ng espiritu ng kaunawaan at espiritu ng pag-ayon kay Kristo Jesus. Amen. Napakalaga po niyang dalawang bagay na yan. For us able to save our soul from death, ang kailangan dito, you must have the spirit of understanding that coming from Jesus and the spirit of accepting the truth in Christ Jesus. Amen. Yung pagsang-ayon mo kay Jesus at yung iyong kaunawaan, yun yung maglalagay sa iyo para mailigtas ni Jesucristo yung iyong kaluluwa sa kamatayan. Amen. 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 Ikalawa, tingnan po natin yung constant on the things, three constant things that cannot be changed. Okay. Ikalawa, yung po tinatawag na God's ability to hear and answer prayer remains the same. Yung po nakayanan ng Diyos na marinig yung panalangin mo at tugunin yung panalangin mo ay hindi po nagbabago yan. Amen. Hindi po natin kaya pagtabuhin yan. Hindi po yan pwedeng sabihin natin na halimbawa magpapakabalit ako para na sa ganon. Marinig ako ng Diyos. Hindi po yan eh. May mga bagay po tayo. At yun po yung dapat na alamin po natin dito. Okay, kung paano po tayo maririnig. At kung paano po natin makukuha yung kakayanan ng Diyos para marinig po at tugunin yung mga panalangin natin. Siguro marami po nagtatanong po sa atin ngayon, naku, wala pang naririnig sa mga panalangin ko. Di ba kung minsan parang ganyan po tayo, hindi pa tinutugon ng Lord yung mga panalangin ko, bakit kaya ganito? Ito, pakinggan niyo po ito, baka mamaya nandito yung sagot ko bakit hindi ka tinutugon ng Panginoon. Okay, another one, sabi po dito, neither is ear heavy that it cannot hear. Hindi po siya bingi para hindi niya marinig yung iyong mga panalangin. Ang Diyos naririnig ang lahat ng panalangin. Kahit sa itong oras dito, meron kang iusan ngayon, naririnig ng Diyos yan. Kahit wala kang tinig at isip mo lamang yung panalangin mo, naririnig at nababasa ng Diyos po yan. Kaya lang, alam niyo po, ang problema po dito, why God not answered my prayer? Bakit kaya ang Diyos na ito, hindi po parang tinutugon yung aming mga panalangin? Sabi po dito, God heard the prayers of His people while they were enslaved in Egypt. Alam niyo po, ito po mga tao nito, ito po tinutukoy po dito, yung mga Israelita. Alam niyo, actually, hindi naman po sila nagkaroon po ng direct prayer kay Yahweh. Amen? Amen. Kasi ayaw nga po nila kay Yahweh, di ba? Kung mapapansin nga po nila, kung mapapansin po natin, niligtas na nga po sila ni Yahweh, pero daig pa sila ng daig. Yung pa ngayon, matatawag pa sila kay Yahweh. Kaya lang alam niyo, ang narinig na daig niya po dito, ni Yahweh, dito po sa mga tao na ito, yung kanilang hirap na dinaranas sa kamay ng mga paraon, sa kamay ng Ehipsyo. It is the same as you. Hindi lang kailangan na magreklamo tayo sa Panginoon kapag naghihirapan ka. Simply praise God. Amen. Simply thank God. Amen. At alam niyo po ba, naririnig ng Panginoon ang daig ng puso ng kanyang mga anak. Basta ang importante po dito, magkaroon ka ng paglapit sa Panginoon. Everything in your heart will be listened to God. Amen. So, what I mean here, naririnig ng Diyos po yan daig ng puso mo. Amen. Kaya nga minsan, pinadala ka na ng Diyos sa church eh. Bakit? Kasi narinig ka ng Lord. Kaya lang minsan nagre-reklamo ka, bakit ganito ang gulo-gulo doon sa church? Bakit ganito ang susungit ang mga tao doon? Nagre-reklamo tayo. This is the common complaint of Israelites from the day when Moses delivered them from the Pharaoh's hand. Ganito rin po yung mga dahil noon. Bakit ganito? Kung kailan naglilipad ako sa Panginoon, siya ako walang pera.
Di ba yun yung mga daigdig po natin? Okay, listen to this. Naririnig ng Diyos yung mga daigdig mo yan. Kahit hindi ka na magreklamo, huwag ka magreklamo, magpuri ka lang, magpatuloy ka lang sa pagkakas sa Panginoon. Makikita ka kayo ng Panginoon at sasagutan sa reklamo mo. Sabi niyo po gano'n, tingnan nyo, pasin niyo po. Makinig po kayo, napakaganda po nito eh. God heard the prayers of His people while they were enslaved in Egypt. Nung po sila'y alipin pa po doon sa Egyptio, narinig na ng Diyos yung kanilang mga panalangin. Amen. Amen. Pero hindi sila nananalangin, ha? Itong mga pagkakataon nito, hindi sila nananalangin. Kaya lang, nagkataon lang na mahal tayo ng Diyos. Even you. Amen. Hindi ka nananalangin. Pero mahal ka ng Diyos. O sige, sino po titingin talaga nagpapray? O tingnan niyo, wala nagtataas ng kamay. Diba? Kung isa nakakalimutan talaga natin manalangin eh. Because of our business. Kasi lagi po tayo busy, kaya hindi tayo nakakapanalangin. But still, mayroong ability ang Lord na marinig yung iyong dalangin. Amen. 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 Imagine that, hindi ako nagpapray sa Lord. Pero naririnig ng Lord yung daing ng puso ko. Because He loves us. Amen. Ganun ka kamahal ng Diyos. Amen. At kaya sa isang pagkakataon, bigla na lang nasa church ka na kasi narinig ng Diyos yung dalangin mo. Okay. Bigyan po natin ang kaiwala ng po ito bagay nito. Ganito po yan. He called Moses to deliver them and tell them He had heard their prayers. Yeah, tinawag niya po ito si Moises. Sabi niya, Moises, sali ka dito. Sabihin mo sa mga Israelita, narinig ko yung kanilang pagdating. Pagdating, sabi po gano'n dito ni Yahweh. Sabi ni Moises, sabihin mo sa mga Israelita, narinig ko yung kanilang pagdating. Kaya ano po ginawa ngayon ng Diyos na ito? He promised to bring them into a good land flowing with milk and honey. Amen. 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 Okay, pansinin ito. Una, sabi po sa atin, sabi po sa kanila ni Yahweh, narinig ko ang kanilang pagdating. Ikalawa, ano sabi po ni Yahweh po dito? Ang pangako ko sa kanila ay dadaling ko sila sa lupain ng, the land of milk and honey. Ano ba yung sa Tagalog to? Bakit sa Tagalog? Gatas at pulpukpyutan. Ang gano'n, no? Yeah? Land of milk and honey. Nagkumapaon na gatas at pulpukpyutan. Dadaling ko sila doon. So, ibig sabihin, ito sa prosper land. Amen. Tignan niyo po ito. Hindi pa sila nanalangin ng tagintip kay Yahweh. Narinig na ni Yahweh yung kanilang daig. Parang ikaw. Dinadala ka ng Diyos into the flowing and the land flowing with milk and honey. Kaya lang, hindi mo nakikita yung bagay ngayon. Kaya yung kanina, malalaman po natin na ito si Debon kailangan ng kaunawaan. Ito pong si Daniel kailangan po ng pakikisa. Kailangan po nila itong mga bagay na ito. Ganun din po tayo. Now, kung titignan po natin ito, para maunawaan mo kung nasaan itong lugar na ito, the land flowing with milk and honey, dapat magkaroon ka ng bukas na kaisipan pagdating sa ating Panginoon. Okay, ano po bang ibig sabihin nito? The Lord heard their prayer. Narinig ng Diyos yung kanilang mga panalangin. Kaya anong ginawa ng Diyos na ito? Nagsugo ng isang lingkod, Moises. Amen. Amen. Now, tell me, ngayon, sabihin niyo po sa akin, kung hindi kayo tinubol ng Panginoon, kung hindi narinig ng Diyos yung panalangin niyo. Hello? Tinugol. Bakit kaya? Narinig. Hindi alam. Narinig. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, it is important to have the spiritual understanding that coming from Jesus. Tingnan niyo, hindi niyo po maintindihan, ano? Pero ganito po yan. Si Yahweh, ang Diyos ng kataas-taasan, narinig niya yung dalangin ng mga Israelita. Kaya nung ginawa niya, tinawag niya si Moises to deliver them and tell them he had heard their prayer. Ngayon, tingnan niyo pong mabuti. Nung tumain ka sa Panginoon, nung nanalangin ka sa Panginoon, sabihin mo sa akin kung hindi narinig ni Yahweh yung iyong panalangin. Narinig ka ng Diyos sapagkat mayroong isang tao na nagpapahayag sa iyo ng salita ng Diyos. Narinig ka ng Diyos sapagkat mayroong isang tao na ginagamit sa iyo ang Diyos para iligtas ka sa kamay ng kapahamakan. Kaya lang hindi po natin maintindihan
maintindihan yung bagay niyo kasi naghahanap ka ng Moises. Amen. Wala namang Moises na humati ng dagat ko. Pero, mayroong lingkod na ginagamit sa iyo ang Panginoon at yung lingkod na yon ang pag-aalis sa iyo sa kamay ng Panginoon para hindi ka na maging nalipin. Amen. And Jesus was sending to us for us to save from that danger. Amen. Hindi po ba alam na sinabi niya po sa atin? For God so loved the world, He gave His only begotten Son. He sent His only begotten Son. Amen. He sent it to you. Narinig ng Diyos yung daing mo. Narinig ng Diyos yung daing mo. Kaya pinapapa niya si Kristo, Jesus mismo, kaisa-isa niya buktong na anak para tugunin ang lahat ng panalangin mo. At ito pa yung isang pinakamaganda po dito. When you accept Jesus in your life, pag tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, ano po sabi po dito? His promise to bring them into good land, flowing with milk and honey. Anong ibig sabihin dito? It is a prosperous land. Dadaling ka ng Diyos. Kapag ikaw ay tinawag ng Diyos, dadaling ka na niya doon sa prosperidad. Amen. Once you say, listen, once you say, you are also saved from hardship. You are also saved from bankruptcy. You are also saved from poverty. You are also saved from sickness, disease, illness, and whatever comes into your life. Kapag niligtas ka ng Panginoon, because God told Moises, but now, in our present time, He did not call Moises, but He called His only begotten Son. Siya po yung sinugos sa atin, itong ating Panginoong Jesucristo, para iligtas ka at para pag-iligtas ng Diyos na ito sa kamaganalan sa buhay. Kaya nga nagtataka po ako ang dami pong mga Kristiyano, bakit parang daing pa rin ng daing, hirap na hirap pa rin sa buhay, hirap na hirap pa rin sa kawalan, samantalang ang sabi niya, He was already saved by Jesus. If you are saved by Jesus, He will also save you from the poverty life. Iniligtas ka rin ang Diyos sa kahirapan. Wala nang kahirapan sa mga tao iniligtas ng Diyos. Wala nang kawalan sa mga tao iniligtas ng Diyos. Kapag si Jesucristo na inigalan sa Kanya o isinuro sa kanila ng Diyos para sa kaligtasan. Amen. Amen. Now, the question is, do you have Jesus in your life? Noong time na yun, hindi nila pinigyan si Moises. Kasama na nila si Moises, which means the presence of God was there also, pero hindi pa rin po sila tumigil ng kakadaing. Patuloy pa rin po sila nagre-reklamo. Ang hindi nila alam in advance, God heard their prayers. Narinig na ng Diyos yung panalangin po natin. Minsan tayo nasa Lord na tayo, naglilingkod na tayo, pero para bagang lungkot na lungkot ka pa rin sa buhay mo dahil sa kawalan. Alam niyo po ba, na kapag tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, you have everything in your life. Pero ka na lahat-lahat sa buhay mo. At kahit na nakaupo ka na lamang diyan sa upuan mo, gusto ko malaman mo, the prosperity of God will be happens to your life. Kahit sabihin mo na wala kang tinapos, wala kang trabaho, wala kang kabuhayan sa mundong ito, but if God so love you so much, I tell you, Jesus will send it to your life, to your family, to your emptiness, para isagpa ng Diyos yung bagay na yun. Marami hindi nananalig sa Diyos. Why? Because they use their own strength. Ginagamit lamang nila yung sarili nilang lakas, na yung lakas nila it's also considered to be temporary. Amen. Amen. Tama po ba yun? Amen. Our strength is temporary. But the strength of God that we may live for every one of us by the Father,
Gusto ko malaman mo, pag hiniram mo yung bagay na yun, yung lakas ng Diyos na yun, hiniram mo yun, ginamit mo sa buhay mo, hindi ka magkukulang sa anumang bagay. Dahil marami mo sa mundo. Sabi po ng Exodus chapter 3, verse 7 to 8, sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita ko labis ang pinahihirapan ng mga Ehipsyo, ang aking bayan. Alam ko na hirap alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagdating. Kaya bumaba ako upang sila'y iligtas, ilabas sa Ehipto, at ihatid sa lupain mainam, manawak, mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ito'y ang lupain ng mga Kananeo, Heteo, Agareo, Perseo, Hevita, at Jebuseo. Anong ginawa po ng Lord po mismo dito? He was descended from heaven. Bumaba siya. Sa pamamagitan ni Moises, bumaba ito pong si Yahweh para iligtas sa kamay ng mga Ehipsyo ito pong mga Israelita. And this time, into our present life, wala kang dapat na ikatakot sapagkat bumaba din ang Diyos na ito para sa kaligtasan mo sa pamamagitan ni Yesu Cristo. Amen. What you're now afraid of? Ano kaya ang ikakanawin ko sa buhay mo? Na magutom ka sa mundong ito, hindi ka gugutumin kung mayroong ang Yesu Cristo sa puso mo. God itself visit us personally. Siya mismo. Bumisita sa iyo personally. Pastor, hindi ko naman nakita si Jesus eh. Paano nangyari yun? The Word itself is God. The Word itself is Jesus. John chapter 1 verse 14, ang salita ay nagkatawang tao. Amen. Sino po yun? Si Jesus. Naranasan natin ang kapangyarihan ito, kabutihan at pag-ibig. So walang ibang sinasabi po dito, walang ibang tinutukoy po dito, kundi si Jesus mismo na ipinadala sa atin para maranasan natin, malasap natin ang kapangyarihan ng Diyos na ito. Amen. Kung nung araw sa mga Ehipsyo, bumaba po sa pamamagitan ni Moises ang presensya ni Yahweh. Ngayon sa panahon natin, bumababa siya sa atin sa pamamagitan ni Yesu Cristo, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na ipinapahalaga, pinapahalaga niya sa puso ko. It was Jesus. No nothing here. Wala pong pag-aalinlangan yan na ang pinakikinggan mo ngayong salita ay walang iba kundi si Yesu Cristo na mula sa langit bumaba para iligtas ang sangkatauhan. God has given great promises of answered prayer throughout the Bible. Ito po yun. Kaya nga pag pinasa mo ito, para bagang nabuhay na sa puso mo si Yesu Cristo. Kaya nga kung hindi mo binabasa ito, how can you experience Jesus in your life? Basahin mo ang Biblia para na sa ganun. Maranasan mo, ma-experience mo, at malasan mo ang kagandahan loob ni Yesu Cristo. Amen. In the whole Bible, He answered all our prayers. Lahat ng kaganapan sa buhay mo, sinasagot ng Panginoon yan sa pamamagitan ng kanyang salita. Because the Word itself is Jesus. At natin tandaan dyan 1:1. From the beginning it was Word, and the Word is God, and God is the Word. So sa madaling salita po, pag pinasa mo ang Biblia, it is Jesus. Pag isinabuhay mo ang Biblia, isinabuhay mo si Jesus. And if we have Jesus in our life, you are now on the land of flowing with milk and honey. Now, ano pa ngayon ang ipag-aalala mo? Ano ba yung pag-aalala mo sa buhay mo kung meron ka ng Jesus sa puso mo? Wala ka nang ikakatakot ba doon? Kahit maupo ka maghapon sa bahay mo, manalangin ka, magpuri ka, umawit ka, ng pagsamba sa Panginoon, gusto ko malaman mo, may darating na pagpapala sa buhay. Tingnan niyo po dito ipinakita po sa atin dito na lahat ng bagay sa buhay mo ay sinagot na ng Diyos. Unang-una, pakinggan niyo po ito. He invited Jeremiah to pray big and expect answer. Ano po ito? Sinabi ko Yahweh dito kay Jeremiah, manalangin kayo. Ha? Ang sabi po dito, pray big. Sige, makaupo po ngayon. Pray big. Manalangin kayo ng malaki.
Paano po yung mga panalangin na malaki? Lord, tumutulog ako sa iyo, malaki. Lord, tumihingi ako sa iyo, malaki. No! What does God mean here? Pray gratefully. Amen. We must have a great prayer. Ano ba ang ibig sabihin po dito? Alam niyo po ba, sa pamamagitan ni Jeremiah, tumugon ang Diyos sa panalangin ng tao. Jeremiah chapter 33 verse 3. Kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita. Walang panalangin hindi tinutugon ng Panginoon. Kaya lang, because of lack of understanding, we don't have the spirit of understanding, hindi mo anak tinugon ka ng pala ng Panginoon doon sa panalangin mo. At ipapahatid ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mayuwaga na hindi mo pa nalalaman. Lack of wisdom. Amen. Kaya nasabi ko po nasa inyo, kung natatandaan nyo, ano po ba yung mahalaga po sa atin? Spiritual understanding and Spiritual understanding. Ha? Accepting. yung acceptance po natin. Amen. Amen. Now, if you have the spiritual understanding, malalaman mo that every prayer you have was being answered to God. Amen. Hindi mo narinig yun eh. Pastor, bakit ganun? Nung humingi ako ng pera sa Panginoon, hindi niya ako binigyan. Bakit? Tatanungin kita sa oras nito. Hiningi mo ba yung buhay mong yan sa Lord? Sino po ito yung wala pa siya sa mundo dito, hiningi niya yung buhay niya sa Panginoon. Kaya ka nandito. Hindi ba? Ibig sabihin, hindi tayo naghingi sa Panginoon. Lord, gusto ko mabuhay dyan sa mundo na yan. Wala pa tayo dito. Naintindihan niyo mo yung sinasabi ko? Amen. Wala naman po ganun, di ba? Amen. Pero tama. Ayan, si Sister siya, dinadala siya. Yung bata na dinadala niya sa kanyang sinapupunan, hindi po yan nananalangin sa Panginoon. Na sinabi, oh Lord, gusto ko po na ilagay mo ko sa sinapupunan ni Nanay Shen. Hindi ba? Hindi naman, no? Pero bakit ibinigay ka ng Lord? Ha? Kasi hindi natin maintindihan yung mga bagay niyo. Minsan nangihingi ka sa Lord ng bagay, pero converted into spirit. Amen. Maaaring humingi ka sa Panginoon, Lord, gusto ko po na yumaman ako. Pero hindi mo nakita, tinugon pala ng Lord yung pagyaman mo. Naging mayaman ka sa pag-ibig. Naging mayaman ka sa kagalakan. Naging mayaman ka sa kapayapaan. Naging mayaman ka sa kaibigan. Naging mayaman ka sa mga bagay-bagay sa Panginoon. Hindi mo kayamanan yun. Kasi ang alam lang po natin kayamanan yung maraming pera eh. Eh, hindi mo ba alam sa pamamagitan ng pera, pwede ka na magulong? O, hindi nyo alam yan, ano? Ha? Basta magkakaroon na ako ng pera, makugulong na ako. Oo, tupigin mo yung 1,000. Seryoso talaga ako sa puso. Kaya alam niyo ba yung bagong batas na yun? Na yung bagong 1,000, pag tinupi mo, in-staple mo, di ba? Nilungkot mo, may parusa. Amen. Amen. Kaya, huwag na kayong magkaroon ng 1,000. Pag may 1,000 kayo, bigay nyo na lang sa akin. Ako, hindi ako nagtutupi talaga ng 1,000. Amen. Minsan kasi, alam niyo po, minsan, yung mga panalangin po natin, akala po natin, actually, it is, ang Lord, pag tumugon sa panalangin natin is so specific. So, actually, ang Diyos po, tumutugon sa panalangin yan ng ayon sa kanyang kalooban. Amen. Hindi sa kalooban ng tao. Maaaring nanalangin ka sa kanya, Lord. Gusto ko po sa magana ako sa pananalapi. Pero hindi yun yung kalooban ng Lord para sa iyo eh. Kaya anong ginawa ng Lord? Ibang bagay ang pinasagana sa iyo ng Panginoon. Na masigit na kakailanganin mo sa buhay mo. Na masigit na mapapakinabangan mo sa buhay mo. Because God wanted us a constant blessing, not a temporary blessing. Amen. Ang gusto ng Lord para sa iyo, yung constant. Amen. Ibig sabihin yung mananatili sa iyo. Yung kahit na sabihin mo, wala ka na sa mundong ito, pero nananaig pa rin yung iyong pag-ibig kay Kristo. So I mean here, ang gusto ng Lord yung umabot ka doon sa Kanya. Kaya kapag halimbawa, pinagpala ka lang halimbawa sa kayamanan, sa pera, sa kung ano-ano mga bagay dito sa mundong ito, hindi ka aabot doon. Amen. Pero gusto ko na hilingin mo sa Panginoon at ipanalangin mo sa Panginoon, Lord, gusto ko po na magkaroon ako ng bahagi diyan sa kaharian mo. Lord, gusto ko
Eh bakit hindi po yan ang ipinalangin po natin? Kaya nga po kung hindi mo po napapansin, bakit ka nandito ngayon? Kasi humingi ka sa Kanya ng pera. Bakit ka nandito ngayon? Kasi nanalangin ka sa Kanya ng trabaho. Bakit ka nandito ngayon? Kasi gusto mo, sabi mo, gusto mo makagraduate ng pag-aaral mo. Why you are here today? Because mahalaga ka sa Diyos. Amen. At alam ng Diyos kung ano yung mas liit na kailangan mo sa buhay na ito. Kaya nga sabi niya gano'n, kung mananalangin ka sa akin, tutukunin kita. Ano naman Lord eh? Amen. Hindi ka naman bibiguin talaga ng Lord eh. Kaya alam kung minsan kapag humingi tayo sa Lord, kala natin binigo tayo ng Panginoon. Pero ang hindi mo alam, hindi ka binibigo ng Lord. Minsan, humingi tayo ng pera sa Lord, hindi binigay ng Lord. Akala natin binigo na tayo ng Lord. Pero ang hindi mo alam, kailan may hindi ka binibigo ng Panginoon. Kaya nga kasi, Lord, yung kasi yung gusto ko eh, yun nga lang kasi. Kaya nga kung minsan may katigasan ng ulo po natin eh. Di ba, halimbawa, katulad na lang kay nanay. Nay, gusto ko po kasi iPhone eh. Eh wala namang ipon yung nanay mo. Ang kaya niya lang ibigay sa iyo, Reno 7. Amen. Hulugan pa. Eh yun ang kaya ni nanay eh. Titanggapin mo yun. Kasi yun yung mga kabuti lang eh. Amen. Amen. Now, ganun din po ang Lord sa atin. Kumisan, humihingi po tayo sa Kanya. Very specific tayo humingi sa Kanya. Kaya lang, pag nakita ng Diyos na hindi po ito naaayon para sa ikabubuti mo, hindi ibibigay ng Lord sa iyo yung bagay na yun sapagkat ang gusto ng Diyos na ito, tukunin ka sa panalangin mo at makakabuti sa kaluluwa mo. Remember, God has the ability to save your soul from death. God has the ability to save you physically. Amen. Tandaan niyo po yun? Ang layunin ng Diyos sa buhay mo ay iligtas ka. At gusto ko malaman mo, hindi layunin ng Diyos, kaya siya nagpunta dito para ipahamak ka. Amen. At ngayon, kung didiktahan natin ang Lord, Lord, ito po kasi yung gusto ko eh. Lord, ito po yung gusto ko eh. Kung makapapahamak naman sa buhay mo yan, hindi ibibigay sa iyo ng Lord yan. Kaya ang akala mo, hindi ka tinugon ng Lord, pero ang hindi mo alam, nasigit pa pala ang tugon ng Diyos sa pananalangin mo. I will show it to you, great and mighty things, sabi ng Lord. At ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at maywaga na hindi mo pa nalalaman. Amen. Akala mo hindi ka tinugon ng Lord. Namamangha ka, Lord. Bakit ganito? Daing ako ng daing sa iyo. Pray ako ng pray sa iyo. Every morning, every night. Gumigising ako ng madaling araw para lang manalangin sa iyo. And afterward, wala ka pa rin tinutugon. I will show you mighty great things. Sabi niya kung gano'n. Amen. Ipahahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at may huwaga na hindi mo pa nalalaman. Ang hindi mo nalalaman, akala mo hindi tinugon ng Diyos yung panalangin mo. Pero masigit pala sa panalangin mo ang ibigay sa iyo ng Panginoon. Buhay na walang hanggan. Kaligtasan ng pamilya mo. Kaligtasan ng kaluluwa mo. Kaligtasan sa iyong katawan. At ang buhay ka dito sa mundo ito. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nga he invited Jeremiah to pray big and expect answer. Huwag mong isipin na hindi tinutugon ng Diyos ang panalangin mo. Every prayers of believers answered by God. Amen. Ano sabi niya po dito? Jesus invited believers to ask and receive. Ayun ako. Inaangiyahan ka ng Panginoon. Ask to Him, ask Him. Ask Him everything. Ayun ka. Amen. Ang sabi niya po dito, Matthew chapter 7, verse 7 to 8. Humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan sapagkat ang bawat humihingi at tumatanggap. Ang bawat tumahanap ay makatatagpo. Ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Binigo ka ba ng Diyos? Kailanman hindi ka binibigo ng Panginoon. Amen. Kaya lang, kasi expected mo, kung ano yung hinihingi mo, yun ang dapat ibigay sa iyo ng Lord. Hindi na siya Diyos sa iyo kapag nasunod ang gusto mo kaysa ang gusto niya. He said, He is God. Amen. Whatever we ask in Him, better understand what He really wanted to give you. Amen. Ano man yung bagay na hiningi mo sa Panginoon o hiniling mo sa Panginoon, huwag yun ang asahan mo, kundi asahan mo kung anong ibibigay sa iyo ng Diyos na ito. Amen.
Minsan po kasi, ang hindi natin maintindihan dito, pag hiningi ka ng isang bagay, akala mo makakabuti na sa iyo. Pero ang hindi mo alam doon, mas higit ang kaalaman ng Diyos kaysa sa kaalaman mo na makakabuti sa buhay mo. Amen. Minsan ang pinag-uukulan lamang natin ng pansin, Lord, bigyan mo ko ng ganito. Lord, bigyan mo ko ng pera, bigyan mo ko ng bahay, bigyan mo ko ng ganito. Alam mo ako, hindi ako humihingi sa Panginoon. Pero ang hinihingi ko lang sa Panginoon, Lord, mapasama ako sa paghahari mo pagdating ng araw. Pero, alam ng Diyos kung anong kailangan ko. Kaya unti-unti ibibigay sa akin ng Lord ng bagay. Imagine that. Ito buhay kong ito, pinagkalooban niya ng mga bagay-bagay na kailangan ko. Wala naman akong pambili ng mga bagay niyon, pero dumarating sa buhay ko yung mga bagay niyon. Amen. And I praise God. And I want to lift the name of God in my life. Kahit ganito lang ako, ang Diyos hindi nagkukulang sa pamilya ko. Amen. And another testimony, gusto ko pa ibigay po sa inyo. Sabi ko po sa inyo po nung araw, di ba? Humingi ako sa Lord ng ganito, ibinigay niya sa akin. Humingi ako sa Lord ng ganito, binigay niya sa akin. Pero alam niyo po ba kung anong hinihingi ko? Pag gusto ko humingi ng bahay, ang hinihingi ko, the shelter of God. Amen. Pag gusto kong humingi ng finances pagdating sa Panginoon, ang hinihingi ko, yung pagsama ng Diyos. Amen. And you must know how to ask God in your life. Dapat matutok ako na paano talaga humingi sa Panginoon sapagkat ang Diyos ay nagbibigay. Amen. Alam niyo yung mga bagay na ito na talagang specifically hinihingi ng tao, hindi ko hiningi sa Panginoon pero binibigay niya. Amen. Salamat po sa Panginoon. May paparating pa ng blessing po sa amin, Sister Monica. And I thank you. Hindi po matatapos po itong buwan na ito. Nandiyan na po yan. Nagiging pa ito na sila Sister May na sila brother ko. Thank you, Lord. No, kung papansinin po natin dito, hindi niyo po ba napapansin po yung bagay niyo? Basta ikaw nagsikap ka pagdating sa mga bagay, hingin mo si Jesus sa buhay mo, hingin mo ang Lord sa buhay mo, hingin mo ang pagsama ng Diyos sa buhay mo, hingin mo yung kaligtasan kay Kristo. Itong lahat na ito, bibigay sa'yo ng Lord. Amen. Ask and you will receive. Amen. Ha? Seek and you will find. Knock and the door will open. Lahat ng mga bagay sa buhay mo, kayang buksan ng Panginoon. Amen. Wala ka na true believers in Christ. Ang gusto ko ng Lord talaga maging true believers ka lang sa Panginoon. Yung maging totoo ang pananampalataya ni Kristo. Amen. Kasi kung minsan, di ba, parang nawawala yung pananampalataya natin sa Panginoon kapag hindi na natin natanggap yung mga panalangin po natin. Kung magtatagpo sa Panginoon, sapagkat ang totoong nananampalataya sa Panginoon, hindi man tugunin ng Panginoon yan, tinugon pa rin ng Lord. Amen. Amen. Kaya ngayon ko sasabihin sa akin, answered prayer pa rin ako, answered prayer pa rin ako. Gusto kong malaman mo, walang panalangin ng tao na nananampalataya kay Kristo na hindi tinugon. Hindi mo lang nakita kasi hindi mo nangintindihan eh. Hindi mo maunawaan yung mga kapaghamanghang bagay na hindi mo nalalaman. Pero ipinapahayag yan sa mga totoong nananampalataya kay Hesus Kristo. Tingnan niyo po ito. The early church prayed and thousands came to Christ. Tingnan niyo po yung layunin po nila dito. Ganda na layunin nila dito. Tingnan niyo. Ito yung sinasabi ko sa iyo. Pag gusto mo humingi ng pera sa Diyos, huwag pera ang hingin mo. Si Jesus ang hingin mo. Okay, listen to this. Ito pa mga tao rito. This early church, ito po mga unang Kristiyano, unang iglesia. Sila po yung nanalangin. Ano pong binigay po sa kanila? 1,000 came to Christ. Maraming kaluluwa, maraming tao ang nakakilala doon sa kanilang paghingi sa Diyos na ito. Listen, papakita ko sa inyo kung ano yung kasunod po nito. Sabi po ng Aklat ng Mga Gawa, lagi sila nagsasama-sama upang manalangin kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus, gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Nanalangin sila araw-araw, araw-araw, araw-araw. Amen. Pero pa sila sinabi na, hindi naman binibigay ng Lord yung mga pinapanalangin namin araw-araw. So, ibig sabihin, araw-araw silang humihingi sa Panginoon. Amen. Araw-araw. Alam mo, ito po mga tao na ito, magsasawang manalangin ito sa Panginoon kung hindi sila binibigay ng Panginoon sa mga panalangin nila. Katulad po, mga tao po ngayon.
Ang akala nila hindi binibigyan sila ng Panginoon bawat panalangin nila. Kaya nagsasawa sila panalangin sa Lord at hindi na tumutulog sa Panginoon. Hindi naman tinutugod ng Lord yung panalangin ko eh. Sa tunayan na, tagal ko nang humihingi ng bahay, hindi pa rin binibigay sa akin ng Lord yan. And I tell you, hindi bahay dito ang binigay sa akin ng Lord. Inuuna niya na yung bahay mo doon. Tingnan niyo po ito ha. Okay. The key to have breakthrough prayer, believe as one. Ha? Dapat magkaisa tayo lahat ng mananampalataya ni Kristo nagtutugon sa panalangin natin ang Diyos na ito. Amen. Pero kapag nananalangin ka lang sa sarili mo, I tell you, hindi mo talaga makikita ang pagtugon ng Panginoon sa buhay mo. Okay? Tingnan po natin para makita niyo po yung sinasabi ko po sa inyo. Ang hiningi po nila sa Panginoon, yung kaligtasan ng maraming tao. Tingnan niyo po ito. Sa aklat ng mga gawa, chapter 4, verse 33. Tingnan niyo, pagkatapos nila manalangin na yanig ang kanilang mga pinagtitipunan, silang lahat napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Sabi yung mga ginagawa nila, more on soul winning. Listen, nagkaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya at tinuring nino man sa sarili niya ang kanyang mga ari-arian at hindi para sa lahat. Ibig sabihin, whatever we have in their life, pinag-isa-isa po nito, pinagsama-sama nito para makahalikong ng maraming kaluluwang maligtas. Taglay ang dakilang kapangyarihan ng ang mga apostol ay patuloy na nagpatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus at ang masaganang pagpapala ay pinaglay nila lahat. Amen. Humingi ba sila sa Lord? Humingi ba sila sa Lord ng mga matirulan na bagay? Humingi ba sila sa Lord ng pera? Humingi ba sila sa Lord ng kotse? Humingi ba sila sa Lord ng bahay? Humingi ba sila sa Lord ng cellphone? Hindi sila humingi. Kundi ang hiningi nila ay kaligtasan ng maraming tao. Kaya ano po? Ang pagpapala ay pinagay nila lahat. Ito ang iwasan sa Lord. He will give it to you by the power of heaven. He will give it to you by the power of heaven. Jesus name, He will give it by the power of heaven. Ito po yung nagpapatotoo na kapag hiningi mo yung mga bagay na ikaluluhati ni Yesu Kristo sa buhay mo, darating sa iyo yung masaganang pagpapala ng mga apostol, ng mga unang, mga Kristiyano sa unang iglesia. Sabi ko, Lord, napaisip ako dito. Lord, kaya pala, kahit na wala akong pera, may sasakyan ako. Lord, kahit pa na wala akong trabaho, nagkaroon kami ng bahay. Lord, kahit na wala pa lang kaming pinagkakakitaan, magkakaroon pa ako ng sariling lupa. Lord, kahit pala wala akong pera, basta meron akong Diyos sa buhay ko, kaya ko na rin pala makuha lahat ng mga bagay sa mundo. Just desire to win soul in your life. Napakahalaga yan. Before you ask God, magkaroon ka muna ng puso na katulad ng kay Jesus, na kung saan gustong magpanalo ng mga kaluluwa para kay Kristo. At gusto kong malaman mo, lagi po may reward, gantimpala sa Panginoon yan. At ang masaganang pagpapala ay pinaglay nila lahat. Kaya kayo, makalagigod sa Panginoon, magpatuloy lang kayo. Maaaring hindi nyo pa nakikita ngayon ang pagpapala ng Lord, pero bukas makalawa, mararanasan nyo kung gaano kasagana ang pagpapala ng Diyos sa inyo sa buhay. Basta magsipag lamang kayo, magtagal kayo para sa kaligtasan ng maraming tao. Gusto kong malaman mo, hindi ka pagkukulangin ng Diyos sa buhay mo. Marami nagsasabi, ako, mahirap yumaman kapag naglilingkod ka sa Panginoon. Gusto kong malaman mo, madaling yumaman kapag naglilingkod ka sa Panginoon. Amen. Sa mga nauna ka sa atin, hindi na tayo, hindi na ako, hindi na mga manggagawa ng church na ito, kundi yung mga Kristiyanong tumanggap ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Amen. Christians pray God answer prayer every day in their personal life. Dapat ikaw mismo, huwag mo sasabihin, di pa tinutugod ng Lord yung panalangin ko eh. Dapat i-prove it sa buhay mo na
makikita sa atin yun, na ang Diyos ay na-answering God. Kung makikita ka na ikaw mismo, pagsak agad ang mukha mo. Kung ikaw mismo, dala-dala mo palagi yung kabiguan mo. Kung ikaw mismo, damang-dama mo palagi yung kahirapan mo. Gusto kong malaman mo, hindi mo tataglayin yung pagpapala ng Diyos kapag ganyan ang klase ng paglilingkod mo kay Yahweh. Prove God answer prayer every day in their personal lives. I-prove mo sa pamamagitan ng sarili mo. Pag mong ipapakita sa tao na naglilingkod ka sa Panginoon, hirap ng buhay eh. Walang pera. Huwag mo sasabihin nyo kapag ikaw naglilingkod ka sa Lord. Hindi nga kumakain yung pamilya mo eh. Maging living testimony ka, maging proof ka sa kadakilaan ng bawat pagtugon ni Yahweh, ni Jesus sa buhay mo. Amen. Lagi mo ipoprove sa Kanya. Natatandaan ko nung araw, wala kami makain. Pero ang Diyos na ito, hindi nagpapaya. Nagpaulan ng pagkain sa buhay natin. Ganun dami ng testimony ko natin. Hindi mo ba yung parang nagdala-dala mo palagi yung hirap, ang problema sa buhay mo, para kang walang Diyos. Para kang walang Yesu Cristo sa buhay mo. Jesus is everything. If you have Jesus in your life, you have everything in you. Meron ka na lahat ng bagay sa buhay mo. You have free access everywhere. Amen. Hindi lang dito, kundi sa buhay na walang hanggan. Kasi kung minsan ang binibilang po natin yung mga unanswered prayer natin eh. Bilangin mo yung mga bagay na hindi mo hiningi, pero meron ka. Ako nga, doon nga po ako namamangha eh. Minsan eh, sabi ko, hindi natin kaya yung Sister Mary. Hindi natin kaya bumili ng ganyan. Pero ang ginagawa ng Lord, ano? Kung hindi ko kaya, ako kaya ko. Sabi niyo nga po sa amin eh. Kung may hirapan kayo, pag kayong dalawang mag-asawa lang. Pero gusto kong patunayan sa inyo na hindi kayo mahihirapan pag ako ang nag-provide sa inyo. And that was true. And I prove it to you. Makikita niyo po yung mga bagay niya. At yun po yung mga katotohanan ko po sa inyo na ang Diyos na ito kailanman hindi nagkulang sa pagpapala sa tao. Amen. Kaya lang, patunayan ko rin sa sarili paglilingkod mo sa Panginoon. Na kapag naglilingkod ka sa Panginoon, huwag kang tahing sa Panginoon. Huwag mo sasabihin sa Panginoon, Lord, naglilingkod ako sa iyo, hindi mo naman kami pinagpapala. Lord, naglilingkod ako sa iyo, hindi mo naman kami pinagpapala. Pero gusto ko malaman mo, kung mapaksan mo ang espiritong mata mo, gusto ko makikita mo dito kung ano yung mga magagandang bagay na binigay na sa iyo ng Diyos. Tao po kasi sa panahonan po natin, walang ibang magandang pagpapala sa Kanya kundi pera lang. Pero gusto ko po na malaman po ninyo, hindi yung maganda para sa Panginoon. Ang kagandahan talaga ng pagpapala po, yung talagang maisiksik sa puso mo si Kristo. Mailagay sa puso mo si Kristo para magkaroon ka ng kaligtasan. At kasunod na po ito yung mga hinahanap ng pagpapala. Kapag ikaw ay nailigtas na ni Kristo, nailigtas niya na yung kaluluwa mo, nailigtas niya na yung pamilya mo, sunod-sunod na yung pagpapala na darating sa buhay mo. Amen. At ito po yung isang bagay na dapat nang iwasan po natin para na sa ganun. Hindi po tayo mahalangan sa pagpapala. And what is this constant things that it cannot be changed throughout the years? Ano po ba yun? The destructiveness of sin remains the same. Lagi natin tatandaan yan. Yung mapawasak na kasalanan. Yan po yung nakalagay po sa atin yan kung bakit po tayo nabibigo sa mga bagay sa buhay po natin. Amen. Kapag tayo po ay nagkakasala sa Panginoon, talaga mabibigo po talaga tayo sa lahat ng mga bagay na gustuhin natin sa buhay na ito. Sapagkat ang pagsama ng Panginoon ay hindi sumasama sa mga taong patuloy na gumagawa ng kasamaan. Your iniquities have separated between you and your God. Lagi po natin tandaan yan. Yung kasalanan po niyan na nagpapalahiwalay po sa atin sa Panginoon. Na kahit na magpagod ka na magpagal sa buhay na ito, hindi ka magiging masaya. Amen. Kung hiwalay ka kay Yesu Cristo. Sin cause hardship having answer from God. Yan po yung naglalagay sa ating kung bakit nahihirapan po tayo na tugunin sa mga panalangin po natin sa Panginoon. Isaiah 59 verse 2. Amas naman ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos, nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig.
Bakit pala hindi tumutugon ng Panginoon sa mga panalangin natin? It is because of your simple way of living. Amen. Yung mga masasamang ginagawa po natin sa buhay po natin. At ano po ba itong mga bagay ito? Marami po itong mga bagay sa buhay po natin. Hindi lamang po yan yung pagpatay, hindi lamang po yan yung pangalo niya, hindi lamang po yan yung pagsisinungaling, hindi lamang po yan yung hindi ka marunong gumalang sa magulang mo, hindi lamang po yan yung parang wala kang Diyos sa buhay mo. Meron din po tayong mga kasalanan na ginagawa at kinamumuhian ng Diyos na hindi po natin napapansin sa buhay po natin. Amen? Amen. At yun po yung dapat na makita po natin kung bakit po tayo nahihiwalay sa Panginoon at hindi tumutugon ng Diyos sa mga panalangin po natin. Sin in our lives keeps our prayer from being answered. Kaya hindi po tinutugon po yan. Sabi po ni David po dito sa kanyang panalangin po, Psalm 66 verse 18, If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Kung magpapatuloy ako sa kasamaan, ang Diyos ay hindi tutugon sa aking mga panalangin. Amen. Ha? Kung sa kasalanan ako'y magpapatuloy, di sana ako dininig ng aking Panginoon. It is the same as today. Kung ang kasamaan sa puso mo ay mananatili yan, huwag kang umasa na ang Diyos ay tutugon sa mga panalangin mo at sa mga panawagan mo. Amen. Kaya nga maraming bagay tayo na hinihingi sa Panginoon, hindi tinutugon ng Panginoon yan. You know why? Because of your sin. Because of your evil doers. Sapagkat gumagawa ka ng kasamaan sa buhay nito. Tingnan niyo po ito. Elijah prayed with great power because the way he lived. Paano po nagkaroon ng malaking panalangin po ito si Elijah? A powerful prayer he has in his life. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi sa pamamaraan ng kanyang pamumuhay. Amen. Naging matuwid po kasi ito si Elijah. Kaya nga kapag ang isang tao lumayo sa kasalanan at namuhay ng matuwid, gusto ko pong malaman mo that every prayer that we request to God will be powerful. Amen. 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 Nakakataan niyo po yung sinabi po ng aklat po ng Santiago, ng James. Ang sabi po dito, the prayer of a righteous man is powerful and effective. Amen. Righteous means living with God. Amen. Namubuhay sa katwiran ng Diyos. Kaya nga kung lalayo tayo sa kasalanan, every prayer that we do, that will happen into our life, will be powerful and effective. Amen. Sabi po ng Santiago chapter 5 verse 17 to 18, si Elias ay isang taong tulad din natin, katulad din po natin, na matagintim siyang nanalangin na huwag umulan, hindi nga umulan na sa loob ng 3 taon at 6 na buwan, at nang siyang nanalangin para umulan, bumagsak na ang ulan, at nagbunga ang mga halaman. Now, do you know how to pray? Alam niyo po ba kung paano po tayo mananalangin ng malaki? Alam niyo po ba kung paano tayo mananalangin ng powerful prayer? If you know how to pray powerfully, gusto ko malaman mo, walang bagay na hindi mo makakabit pagdating sa Panginoon. Powerful prayer is needed for every Christians like us. Amen. And how does it happen to us? Paano po ba mangyayari ito, isa? Mangyayari ito if you stop iniquity in your living. Pag tinigilan natin ang kasamaan, kasalanan sa buhay natin, dadaloy ang masaganang pagpapala sa mga panalangin. Amen. This is how a great prayer performed by a Christian. Kaya nga kung mananalangin ka, magpapatuloy ka sa kasalanan, huwag ka na manalangin. Because absolutely, definitely, hindi tutugon ng Panginoon po doon. Kung sa panalangin mo, may nakakagabyadong tao, hindi tutugon ng Panginoon dyan. Amen. Kung sa panalangin mo, may buhay na mapapahamak, hindi tutugon ng Panginoon dyan. Pero manalangin ka ng kaligtasan ng kapwa mo, gusto kong malaman mo, doon tumutugon ng todo at grabe ang Diyos sa panalangin. Amen. Kahit mo nang ipanalangin yung pangangailangan ng pamilya mo. Kahit mo nang ipanalangin na yumaman ka. Ipanalangin mo lang yung tao, yung kapwa, para maligtas. Gusto ko malaman mo, kitang-kitang nasa kaibuturan ng puso mo kung ano yung mga pangangailangan mo. That was a great prayer to Jesus. Amen. Stop iniquity.
Minsan kasi alam nyo kung saan tayo nagkakasala sa Panginoon, na kapag nananalangin po tayo, puro pansarili lamang ang iyong pinapanalangin natin. Lord, I pray na papalain mo ang anak ko. Lord, I pray na makatapos ang anak ko. Lord, I pray na sumagana ang pamilya ko. Lord, I pray na ingatan mo ang anak ko. Lord, I pray. Puro personal prayer lamang. Pero hindi mo pinanalangin yung kapitbahay mo na makakilala sa Diyos. Hindi mo pinanalangin yung kapag-anak mo. Hindi mo pinanalangin yung ating doon sa kanto. Hindi mo pinanalangin yung mga pulubi. Hindi mo pinanalangin yung mga tao doon sa ospital na nagdaranas ng karamdaman. Paano tutugon ng Panginoon kung punong-puno ng iniquity yung puso mo? Amen. It is iniquity of man. Most especially if you are Christians, believers of Christ Jesus. Alam niyo po ba, kalulutan ng Diyos yung panalangin na walang hiningi kundi para sa sarili. It is a selfish prayer. At hindi po tinutugon ng Panginoon yan. At hindi nagbabago itong puso ng Diyos sa mga pinangako niya sa buhay po natin. Kaya lang, alam niyo po ba, ang tao po ang nagbabago. Ang puso ng tao ang nagbabago. Ano sabi po dito? The progressions of sin is lust, sin, death. Ano sabi po dito? Alam niyo po ba, yung pagnanasa po natin ang naglalagay po sa atin. Bakit tayo nagkakasala? Pagnanasa. Ano po ba ito pagnanasa nito? Yung pagnanasa lamang po sa sarili po natin. Na yung gusto lamang po natin, yung pagundad lang na sarili natin. Amen. At alam niyo po ba, kapag naging ganap na yung pagnanasa niya, yung kasalanan na yan, yan na maglalagay po sa atin sa kamatayan. Amen. Ang pagnanasa ay naglalagay sa iyo sa kasalanan. At ang kasalanan, kapag ito yung puno na sa buhay mo, yan ang maglalagay sa iyo sa kamatayan. Amen. Kaya nga alam niyo po ba, ang taong matuwid, sinisikap niya ang kaligtasan ng kanyang kapwa. Sinisikap niya yung kailangan ng ibang tao, hindi yung sa sarili niya kung lamang. Amen. Sa Jacob chapter 1 verse 15, at ang pagnanasa kapag naitanim sa puso ay nagbubunga ng kasalanan, at ang kasalanan sa hustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. Cut it now. Amen. Putulin mo na ngayon. At kapag pinutol mo yan, hindi ka pala ilalagay sa kamatayan. Amen. Kaya nga po, even yung ating pamumuhay sa mundong ito namamatay. Alam niyo po ba kung anong dahilan yan? Because of sin. Kung bakit nahihirapan ngayon sa pamumuhay nito? Because of sin. Amen. Na kahit na ano pa pagpursige mo sa buhay mo, patuloy pa rin na dumanan sa ako sa iyo ang kahirapan ng hirap sa buhay. It is because of sin. Amen. Yung paglayo mo sa Panginoon, it is sin. Yung pagtalikod mo sa Panginoon, it is sin. Yung hindi mo mananalangin at hindi mo pagtawag para sa kapakanan ng mga kaluluwa, it is sin. Amen. Kapatid, you are Christians believer. If you are truly believers in Christ Jesus, hindi na sa kapakanan ng sarili mo ang iniisip mo, kundi sa kapakanan ng maraming kaluluwa. Amen. That's what's constant to Jesus. Hindi nagbago po yan sa puso ni Jesus. Ang tibok ng puso ni Jesus ay ang kaligtasan ng lahat ng kaluluwa. Amen. Kaya nga kung halimbawa tayo maghahangad lamang po tayo na maligtas sa sarili po natin, hindi po tayo magkakamit ng buhay. Kamatayan ang makakaptang po natin. We cannot escape from consequences of sin. Sabi po ng bilang 32 verse 23, ngunit kung hindi ninyo gagawin ang inyong sinabi, magkakasala kayo laban kay Yahweh at ito ang tandaan ninyo, tiyak na pagbabayaran ninyo ang inyong kasalanan. Tingnan niyo po itong selfishness ito. If you read this chapter, itong chapter 32, nakakala ng bilang. Kung babasahin niyo po ito, it's about yung leaping po ni Ruben at Tigad. Na kung saan nag-request po sila kay Moises, hindi pa sila nakakarating doon sa land of Canaan. Ang sabi po nila, dito na lang kami. Bigay nyo na sa amin itong lupain na ito. Dito na naman kami. Habang yung kanilang mga kapatid na lipi, ay patuloy pa rin patuloy pa rin makikipaglaban sa mga kalaban nila para tanggapin po nila yung ipinangako na lupain sa kanila ni Yahweh. Amen. Tanggalin po yung selfishness po ni God at ni Ruben. Ano ba yung selfishness ito? Gusto nila na mailagay sa safe na yung kanilang buhay. Pansarili, selfishness. Habang itong mga kapatid po nila, makikipaglaban pa para doon sa mamanahin nila lupain kay Yahweh, yung pinangako sa kanila. Nagalit sa kanila, sabi sa kanila yung Moises, hindi maaari ang gagawin ninyo. Tiyak na magagalit sa inyo si Yahweh. Nagalit sa kanila si Yahweh.
Kung hindi kayo sasama doon sa inyong mga kapatid para makipaglaban, ang sabi ni Yahweh sa kanila, susukpain sila ni Yahweh. Kaya anong ginawa nila? O sige, patatayo na lang muna namin ang kulungan yung aming mga kawan at yung aming mga asawa na ay bibigyan namin tirahin dito at sasama kami sa pagpaglaban hanggang sa makuha nila yung lupain pinangako ng Diyos sa kapalaman kami babalik doon sa. Kaya ano sabi sa kanila dito ni Yahweh? Ngunit kung hindi ninyo gagawin ang inyong sinabi, magkakasala kayo laban kay Yahweh at ito ang tandaan ninyo, tiyak na pagbabayaran ninyo ang inyong kasalanan. Kasalanan nyo. Amen. If you are being selfish, Amen. kapag hindi mo na tinupad yung iyong pangako sa Panginoon, yung iyong tutod din dapat sa Panginoon na hindi mo na ginawa, gusto ko malaman mo, malaking pagkakasala kay Yahweh po yun. Amen. 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 Kaya nga, do not think selfishly. Do not pray selfishly. Sapagkat ang sin ay naglalagay po sa atin into a selfish motive. Alam niyo po ba ang kasalanan? Ang kasalanan ay nagtutokso sa iyan para maging masakim ka. Amen. Kung bakit nagkakaroon po ng tinatawag ng lasa, alam niyo po ba? Yung lasa ay kasakiman po yan. Lasa is pag-iimbot. Amen. Pagnanasa. Ang pagnanasa ay pag-iimbot. At gusto ko pa na malaman po ninyo, it is greediness. Greediness is sin. Amen. 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 Pag nagnanasa ka lang ng pansarili mo, it is greediness and that was sin to God. Amen. Halimbawa, gusto ko lang, Lord, gusto ko yumaman ko. Lord, gusto ko maging ganito ko. Lord, gusto ko na magkamala ko ng maraming kayamanan sa mundong ito. I tell you, it was greediness. At gusto ko malaman mo, kasalanan sa Diyos yan. Amen. At isa sa pinamumuhian ng Diyos ang mga bagay niya. Amen. Amen. Mga kapatid sa Panginoon, ano ba gusto pakita sa atin ng Lord dito? Na nananatili ang Diyos para iligtas ka. Nananatili ang Diyos para dinggin niya yung iyong mga panalangin. Subalit, kung hindi mo makikita ang mga bagay nito, ang kasalanan ay mauwasak sa buo nating pagkatao para kay Kristo. At iyon yung magiging dahilan kung bakit tayo nalalayo sa Diyos. At kapag tayo nalayo sa Diyos, wala nang pag-asa ang buhay po natin. At sa oras nito, mga kapatid sa Panginoon, gusto ko po na malaman po ninyo, tandaan po natin yung mga bagay nito na kailanman hindi magbabago itong mga bagay nito. Do not place our own life. Gamitin mo yung buhay mo para sa karangalan ng Panginoon. Kung may mga magagandang pangarap ka dito sa mundong ito, use your life to serve God, to glorify God. At kapag naparangalan mo ang buhay mo sa Panginoon, napakadali na lamang makuha yung mga bagay na pinapangarap mo sa buhay nito. Tayo mo natin magsistayo sa Panginoon. Hinihiling ko sa Panginoon sa oras na ito na ipagkaloob sa atin ng Diyos ang lahat ng mga pangangailangan natin sa Espiritu. Una sa lahat sa Espiritu. Pasamantalang kalimutan niyo muna yung mga bagay sa inyong naman. Pasamantalang pangangailangan sa inyong mga pansarili po lamang. Kalimutan mo muna yan. Set apart mo muna sa buhay mo yan. Isipin mo muna kung ano yung hinihiling sa inyo ng Panginoon. At sa oras na ito, gusto ko muna malaman po ninyo, isinugo sa inyo si Jesucristo para dalhin ka sa kaligtasan. At kung nauunawaan mo kung bakit ka nandito ngayon, dahilan yan dahil mahal ka ng Diyos at gusto ka niyang maligtas. Kapatid mo na mahirap, kung sa Diyos mo, ititiwala ang lahat ng iyong mga kailangan. Sapagkat kailanman, hindi nagkangit ang Panginoon sa buhay ng isang tao. Manalangin ka sa Panginoon at huwag lamang po yun sa sarili mo. Ipanalangin mo yung mga tao sa paligid mo. Ipanalangin mo yung mga nagdurusa. Ipanalangin mo yung mga namimigati. Ipanalangin mo yung mga lumuluha. Ipanalangin mo yung mga nahapi. Ipanalangin mo yung mga tao na walang ginawa sa buhay nila kundi kasalanan. Ipanalangin mo yan sa ating Panginoon. At gusto mo malaman mo pagdating ng araw may tagumpay at pagpapala na tatanggapin ka sa Panginoon. Gamitin mo ang buhay mo para sa kalwalatian ng Panginoon at makikita mo isang araw pinagpapala ng Diyos ang buhay mo. Walang imposible sa Panginoon. Now ask the Lord. Sabi na gano'n, kung hihingi ka, bibigyan ka niya. Kung hahanapin mo siya, masusumpungan mo siya. Kung kakatagmahan, ito'y bubuksan para sa iyo. Sapagkat ang puso ng Diyos ay para sa bawat tao. Dalangin ko sa oras na ito. Bigyan ka ng kaunawaan sa Espiritu. Hindi
ko sa Panginoon sa umagang ito, na ibuhos ng Lord ang Espiritu ng kaunawaan sa church na ito. Espiritu ng karunungan sa Espiritu. Hinihiling ko sa Panginoon, the Spirit of understanding will pour upon you right now in Jesus' name. Kung hindi mo na uunawaan ang mga bagay nito, ask the Lord for spiritual understanding. Come on. We need to be baptized in the Spirit of God. Kailangan na bawat isa ay maipangalan sa Espiritu ni Jesucristo. I want this happening to you. Come on, people of God. Hingin mo sa oras na ito. Kung maraming bagay ka, hindi na iintindihan. We need it to God. As for spiritual wisdom, humingi ka sa Panginoon. Sabi ng Lord, nandiyan na, hindi ka pa humihingi. Nandiyan na, hindi ka pa humihingi. Huwag mo unahin, hingin yung mga bagay sa mundong ito. Hingin mo muna yung mga kapagbaligtas ng kaluluwa mo. Kapatid, huwag mo sayangin ang buhay, hindi lamang to ito. It is temporary. But God is constant. But the things in God is constant. Hingin mo yung mga bagay na hindi nagtataho. Huwag yung mga bagay na mabilis nagtaho sa mundong ito. Ask the Lord to give you His Spirit. Ask Jesus to give you His Spirit. Come on, people of God. Pray for Him, pray. Pray for the Spirit of God and of Jesus into you. Alam niyo, umisan, kaya tayo nabibigo pagdating sa mga bagay sa buhay po natin. Sapagkat binibigyan tayo ng pagkakataon na isigaw sa Panginoon kung ano yung mga bagay na kailanganin natin. Subalit hindi nyo hinihingi sa Panginoon. Binibigyan tayo ng Lord ng Espiritu ng kaunawaan, karunungan, at kaalaman sa buhay na ito. Subalit ayaw nang hingin sa Panginoon. Hingin mo sa Panginoon para malaman mo kung paano sasagana ang buhay mo. Hingin mo sa Panginoon ito, mga bagay nito, para malaman mo kung paano mo pamumuhay ng kapag kay Jesucristo. Spiritual wisdom. Spiritual understanding. Ask the Lord. Come on. Let the Spirit of Jesus pour out in this place. Pour out your anointing, Lord. Pour out your anointing in this place, O God. Huwag yung mga hinahangaan sa Espiritu. Pour out your anointing, Lord. Come on, ask the Lord to pour out His anointing. Ask the Lord to pour out His wisdom. Ask the Lord to pour out His understanding. Mahalaga ang kaunawaan sa salita ng Diyos. Kung ano yung bagay na ninakaw sa iyo ng kaaway, yan ay yung Espiritu ng karunungan na nagturo ng Jesucristo kung bakit nawawala ka kay Jesus. Kung bakit maraming tao at napahamak sa kasalanan, sapagkat yan ang ipinanit ni Satanas kay Eva Anak. Yung spiritual understanding, yung spiritual wisdom, yung spiritual knowing. Pour out your Spirit, O Lord. Pour out your Spirit, O God. Pour out your Spirit, O Lord. Pour out your Spirit, O Jesus. Come on, ask the Lord. Hindi ka nagpipili na magkapin itong Espiritu na ito sa buhay mo. Para mawala yung pag-aalinlangan mo sa mga kay Jesucristo.
hindi ka makapaglingkod sa Panginoon because of lack of His Spirit. As the Lord, as Jesus, humingi ka, pinaibigan yan. Humanap ka, pinay mga kasapol. Kumato ka, pinagpapay mo ko sa mga sa iyo. As the anointing of God, come on! As Jesus to pour His Spirit in you. The Spirit that makes us Christ-like. Hindi ko sa Diyos yan. Hindi mo ba alam kung bakit tumalayo na ang puso mo sa Panginoon? It is because of lack of the Spirit of Jesus. Kung bakit parang ang layo-layo mo na sa Panginoon? Kung bakit parang lagi mo nang tinatanggap yung mga bagay na kasamaan sa mundong ito? It is because of lack of the Spirit of Jesus. Come on, pour out your Spirit, O Lord. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit. Pour out the Spirit of Jesus. Pour out the Spirit. We ask Jesus to pour out your Spirit in this world. Lord, yung mga nawawala. Spirit of the Lord. Spirit of the Lord.
That the anointing of God rest on this man. Every knowledge, every understanding, and every wisdom is coming from you, Lord Jesus. For upon this man, anointing, and the power of you, Lord. And the power of you, Lord. Anointing, anointing. Invite you. Invite you. Buti mo, Panginoon. Buti mo, puso. Alam ko, Panginoon. Kasi buhay. And then your spirit. Oh Lord, malutin ang puso ng tao. Pasok po. Kung Panginoon, mapagutin mo ang buhay ng tao. Dadalhin mo siya sa kawiran mo, Panginoon. Alam ko, Panginoon, ikaw ang Diyos na mananahan sa buhay ng tao. Pagpalaki mo siya sa Espiritu mo, sa kabuhanan, at sa iyong salita. Jesus, sa pangalan ni Jesus. Let your Spirit of God, let the Spirit of Jesus pour upon the life of this woman. Palagi mo ng Spirit mo, mga tao. Palagi mo sila sa Spirit mo. Sa patuhanan ko, gamitin mo ang mga bata nito. Hindi mo sila pagpapayag. Tayo mo sila sa pagpapayag sa mga ito. In Jesus' name. And the Spirit of Jesus, palutin mo si nanay. Habang nabubuhay siya, Panginoon, wala siyang ibang pangarangalan kundi ikaw, Jesus. Jesus, our mighty King, our Savior. Palagi mo ang nanay na ito. Sa pangalan ni Jesus, that the Spirit of understanding na hindi mananakaw ng kaaway kailanman. In Jesus' name, palagi mo siya. Your Spirit, pour out your Spirit, pour out your Spirit, Lord. Papasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa oras nito. Sapagkat ikaw ang Diyos na bumubuhos sa lugar nito, Panginoon, upang hindi kami magulang sa mga bagay na kailanganin namin. Yung mga mahalagang bagay, Panginoon, na kailanganin ng iyong mga anak, Lord, hindi mo kami pinagkukulang dyan. Sa Espiritu mo, Panginoon, sa kapangyarihan mo, Panginoon Jesus, ay binabalot mo sa buhay ng bawat isa, O God, upang patuloy kami, Panginoon, na magpanatili sa iyo, Lord. Pinararangalan ka namin, Panginoon, sa umagang ito, O God, sapagkat ikaw yung Diyos na nagnais, Panginoon, na kami po, Panginoon, ay makapanatili sa iyo. Hinihiling po sa iyo, Panginoon, na panatiliin mo po, Panginoon, ang bawat buhay ng iyong mga anak sa iyo, Lord. At makita nila, Panginoon, ang kahalagahan mo sa buhay nito, Panginoon. Hindi ang mga bagay, Panginoon, sa buhay ng sanlibutan ito, Lord. Panginoon, alam po namin, Panginoon, na lahat ng pagpapala ay nasa iyo. At alam namin, Panginoon, na hindi maikli ang iyong kamay upang abutin kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga kalagayan. Panginoon, umaasa kami bilang mananampalataya mo, Panginoon, na ikaw yung tutugon, Panginoon, sa bawat pangangailangan ng iyong mga anak ko, Lord, upang hindi kami maliligaw ng sanlibutan, O God, at makapanatili kami, Panginoon, na baluwalhati ka namin maparangalan sa aming mga buhay. Pagpalain mo ang bawat buhay namin ko, Lord, sa kasaganahan, Panginoon, sa mga bagay, Panginoon, na kanilang kailanganin sa kanilang buhay, Lord. Lord, hindi po, huwag niyo pong ipahintulot, Panginoon, na maligaw sila. Pagkos sa iyong magmula, sa iyong manggaling ang lahat ng pagpapala na ito na hinahanap namin, Panginoon, sa buhay nito. Panginoon, sabi mo, humingi kami sa iyo at bibigyan mo kami. At sa pangalan mo, Panginoon Jesus, humihingi kami sa iyo, Panginoon, ng mga bagay na kailanganin po namin, especially in our Spirit of God. The Spirit of your Son, Jesus Christ, our Lord, our Savior. Hinihiling namin, Panginoon, na patuloy na magilagay sa aming mga puso, magpakailanman, Panginoon, constantly in our life, O God.
Panginoon, maraming salamat po, Lord. Bless every one of us. Bless this church, O God. Sa araw, Panginoon, tatayo ang church na ito sa gitna ng lugar na ito, Panginoon. Sariling kakayanan na nagmumula sa iyo, Panginoon Jesus. Ipitipid mo ito, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan ng Israel at ikaw yung Diyos na aming pinapanaligan. Panginoon, pagpalain mo ang bansang Israel. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga namumuno. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng mga tao, Panginoon, na nagpapagal para sa kalwalatian mo, Lord. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang Diyos na mag-iingat sa bawat isa sa amin. Maging sa aming pag-uwi, sa aming pamilya, O God. Ikaw ang Diyos na may tatanyag palagi. Samahan mo po kami sa aming paglakad, Panginoon, at gabayan mo patnubayan kami, Panginoon, sa matuwid na landas na kung saan ikaw ang Diyos na naghihintay sa amin. Panginoong Jesus, maraming salamat po, Lord. Malutin mo kami ng iyong banal na dugo, Panginoon, at hindi na maagaw pa kailanman ang kaaway. Salamat, Panginoong Jesus, sa iyong kapurihan. God be the highest glory in Jesus' name. Amen and amen. God bless you all po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Salamat po, Pastor, sa napakadakila at